Isang delivery boy ang hindi sinasadyang nabangga ang mag-asawa. Hoy, tumingin ka naman sa dinadaanan mo, sabi ng lalaki. Humingi ng tawad ang delivery boy. Pagtingin niya, napansin niyang ama niya pala iyon. Tay, anak, anong ginagawa mo rito? Tanong ng ama. Lumapit ang kapatid niyang babae. Kuya, tapos na akong magbenta ng gulay ngayon. Nagtanong ang asawa. Sino sila? Tinawag ka nilang tatay, mahal. Sagot ng lalaki. Mga anak ko sila sa dati kong asawa. Isang lalaki at isang babae. Anak, bakit ka nagbebenta ng gulay? At ikaw naman, bakit ka naging delivery boy? Teka muna, bakit hindi kayo nag-aaral? Hindi ba kayo nakapasa sa kolehiyo? Nakapasa po kami, tay. Kung ganon, ipakita niyo ang mga liham ng pagtanggap. Inabot nila ang mga papel. Nang makita ng ama, proud niyang sinabi, nakapasok kayo sa magandang universidad, pero bakit nagtatrabaho kayo imbes na naghahanda sa pagpasok? Tay, malapit na magsimula ang klase, pero hindi pa namin nababayaran ang matrikula. Naipadala ko na ang perang pambayad. Nasa lola niyo lahat. Pero ibinigay po ni lola ang pera kay tita. Wala na po talaga kaming ibang paraan, kaya nagtrabaho kami para kumita. Tay, ayoko na pong mag-aral. Magde-deliver na lang ako para mapag-aral si Bunso. Nasaan naman ang mama ninyo? May bago na po siyang asawa. Lumipat na rin sa ibang lugar. Kaya kaming dalawa na lang. Minsan nga po, hirap pa kaming kumain. Wala rin kaming matirhan kaya kailangan namin magtrabaho. Paano nagawa ng mama niyong iwan kayo nang walang kahit anong balita? Ganun na lang. So magkano pa ang kulang? Kulang pa po ng 100,000 lahat. Sige mahal, tutulungan ko sila, sabi ng ama. Pero umalis ang asawa niya. Mga anak, ito ang pera mula kay tatay. Tanggapin niyo muna. Kapag kulang pa, magpapadala pa ako. Kim, ingatan mo ang pera. Tay, pwede po ba kaming tumira sa inyo? Tumawag ang asawa ng lalaki sa sekretarya. Pakihanda ang 1,000,000. Ipadala mo sa bahay ko ngayon din. Pagkababa ng telepono, sabi niya, mga anak, alam niyo namang may bago ng asawa si tatay. At malapit na rin kaming magka-baby, kaya baka maging magulo kung magsama-sama tayo. Pero mag-focus kayo sa pag-aaral. Huwag na kayong magtrabaho. Magpapadala ng pera si tatay buwan-buwan. Tungkol naman sa tirahan, pansamantala sa bahay muna ni Lola. Pero ayaw na po ni Lola na alagaan kami. Si tita po malapit ng mga anak, puno na ang bahay. Iniisip nila, istorbo kami kaya di kami pinapatuloy. Sige, bukas hahanap ako ng matitirhan yung malapit sa campus. Tay, lahat ng kaibigan namin may magulang. Kami lang ang mag-isa. Ayaw niyo po ba sa amin? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Paano ko naman kayo hindi gugustuhin? Bumalik ang asawa at nagtanong, mahal, ano yung pera na yan? Tita, gusto lang po naming makita si tatay. Paalis na po kami. Hintay, aalis kayo, pero iwan niyo ang pera. Tita, heto po, ibabalik po namin. Huwag niyo pong pagalitan si tatay. Kasalanan po namin lahat. Huwag kayong mag-alala, sabi niya. Kakausapin ko lang ang tatay niyo sandali. Doon muna kayo maghintay. Lumayo siya at sinabi sa asawa, ang galing mo na ngayon, ha? Basta ka na lang nagbibigay ng pera nang hindi nagsasabi sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko dapat tinago. Ang pera pwedeng bumili ng pagkain at gamit, pero hindi nito kayang bilhin ang kaligayahan ng mga bata. Hindi rin nito kayang bilhin ang pagmamahal ng magulang. Dumating ang sekretarya. Ma'am, ito na ang 1,000,000 na hiniling ninyo. Salamat. Mahal, sabi ng babae. Ibibigay ko ang 1,000,000 na to sa mga bata bilang regalo ko. Sunduin mo sila at dito na sila titira, kasama natin. Hindi mo naman sila tunay na anak. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Mag-asawa tayo, ibig sabihin, mga anak ko rin sila. Ang magagawa natin ngayon ay ibalik ang pagmamahal na nawala sa kanila. Narinig iyon ng mga bata at masayang lumapit. Mga kaibigan, sa tingin nyo, tama ba ang desisyon ng madrasta na kupkupin ang anak ng kaniyang asawa at patirahin sila sa kaniyang bahay? Kung oo, i-like ang video at i-share ang iyong opinion sa comments.